Magandang gabi mga kababayan, narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 22, 2025, Monday. Naglandfall na si Nando sa Calayan, Cagayan at patuloy na binabaybay ang extreme northern Luzon. Alamin natin ang mga lugar na patuloy na apektado, signal number 5 nakataas pa din. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Kaninang hapon naglandfall si Super Typhoon Nando sa Panuitan Island, Calayan, Cagayan. Sa ngayon, ang sentro ng mata ng bagyo ay matatagpuan sa coastal waters ng Calayan Island ayon sa lahat ng available data kabilang na ang APARI Doppler Weather Radar. Si Nando ay kumikilos pa west sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay nito ang napakalakas na maximum sustained winds na 215 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 295 kilometers per hour. Dahil dito, ang signal number 5 ay nakataas pa din sa Babuyan Island. Ang epekto ay very intense typhoon na may dalang hangin na higit sa 185 kilometers per hour at ang lead time ay nasa 12 hours at ang posibleng epekto ay extreme threat sa buhay at ari-arian. Signal number 4 kabilang ang southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Inaasahan dito ang very strong winds na aabot mula 118 hanggang 184 kilometers per hour na may lead time na 12 hours din at magdadala ng significant hanggang severe threat. Signal number 3, ang nalalabing bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern at central portion ng Apayao at ang natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Ang lakas ng hangin dito ay nasa 89 hanggang 170 kilometers per hour na may moderate hanggang significant threat. Signal number 2, kasamang nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Makakaranas dito ng gale force wind na nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour at may minor hanggang moderate threat. At nakataas pa din ang signal number 1 sa Quirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon, kabilang ang Polillo Islands. Dito inaasahan ng strong winds na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at may minimal hanggang minor threat. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa, ngayong araw higit 200 mm ng ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet. Samantala, 100 hanggang 200 mm ng ulan naman ang inaasahan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Abra, habang 50 hanggang 100 mm na ulan ang mararanasan sa Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Bukas, September 23, 50 hanggang 100 mm ng ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Paalala na mas mataas pa ang pwedeng pagbuhos ng ulan sa mga bulubunduking lugar at maaaring mas mapalala ang sitwasyon sa mga lugar na dati nang binaha nitong mga nakaraang araw. Matapos maglandfall kaninang hapon sa Panuitin Island, Calayan, Cagayan, inaasahang dadaan si Nando palayo sa Babuyan Island ngayong gabi. Ayon sa forecast track, lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, September 23. Si Nando ay nasa peak intensity sa ngayon pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng slight intensification habang patuloy itong kumikilos. Gayunpaman, inaasahan din na magsisimula na itong humina sa susunod na 24 hours habang papasok sa marginally favorable environment sa bahagi ng West Philippine Sea. Bukod kay Nando, may isa pang low pressure area na nasa timog silangan ng bansa at kasalukuyan pang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa International Weather Model, malaki ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo sa mga susunod na araw habang kumikilos ito pahilagang kanluran. Posibleng tumama ito sa may Central Luzon area, bagaman hindi ito kasing lakas ni Nando. Bilang isang bagyo ay magdadala pa rin ito ng malalakas na ulan sa bansa at posibleng palakasin ang kasalukuyang umiiral na southwest monsoon o habagat. Mga kababayan, manatiling alerto at huwag ipagsawalang bahala ang mga babala ng Pag-asa. Ang mga nasa landslide prone at flood prone areas ay dapat makinig at sumunod sa direktiba ng mga lokal na pamahalaan. Ihanda ang emergency kit, siguraduhin ang mga linya ng komunikasyon at umiwas muna sa paglalakbay sa mga lugar na apektado ng malakas na ulan at hangin. Patuloy tayong magbibigay ng update dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at palagi po tayong mag-ingat.